Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Isaac, ni Abraham at ni Jacob, ang Diyos na di nagbabago, nananatiling tapat at totoo sa kanyang mga pangako. At dalangin namin, O Diyos, na minsan pa'y pagpalain ang lugar na ito. Magitan ng Espiritong Banal, kayo ang tumayo sa aking pagtayo at higit na magsalita sa aking pagsasalita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin ang Panginoon. Buksan natin ang mabuting balita ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, chapter 24. Verse 13 hanggang 35. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Talampakan natin ang Panginoon, yung malakas sa palakpak sa Diyos. Hallelujah! God is good. And all the time. Kamayan mo nga ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, pinagpalang hapon. Ayan, pinagpala tayo ng Diyos sa hapon ito. Ang ebanghelyo na ating natunghayan ngayon, matapos po dumaan ang Ash Wednesday, kudyat ng pagpasok ng Kwaresma, kaya nung pumasok ang Kwaresma, dumating ang Palaspas. Sa Ambel naman ay Walk of Faith. At nung dumating ang Miyerkules Santo, nagkaroon ng pabasa. At dumating ang Huwebes, nagkaroon ng washing of the feet. At nung dumating ang Biyernes, 7 palabras. At nung pagkabuhay ng Panginoon, Sabado de Gloria at pagdating ng Linggo, tayong lahat ay sama-samang ipinagdiwang at pinurita ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Ang mensahe po na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong si Jesus ay buhay at kasama natin sa ating paglalakbay. Ano nga ba yung pinaka-sentro ng ating ebanghelyo? Ayon sa ating binasa, mayroon pong dalawang alagad na mula doon sa Jerusalem, bagsak yung balikat nila Parang nawalan na sila ng pag-asa na ito palang si Jesus na ito Akala namin magliligtas sa bansang Israel Kaya umuwi sila na nalulungkot papunta sa Emmaus. Sa kanilang paglalakad, pinag-uusapan nila yung mga katatapos lamang na pangyayari roon. At wala silang kaano-ano'y biglang sumabay ang Panginoon sa kanilang paglalakbay. Nakikinig ba ang lahat? Naglalakad sila. Hindi nila namalayan ng Panginoong Jesucristo yung naglalakad din. Nakasama sila sa paglalakbay. At nagtanong ang Panginoon, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Ang sabi ng dalawang alagad na ito, kayo lamang po ata ang dayuhan na hindi pa nakakaalam ng mga pangyayari. Ano ba ang nangyari? Sabi ng Panginoon. Tungkol kay Jesus.
Siya pa naman ang inaasahan namin na magliligtas sa bayang Israel. Siya'y hinatulan ng aming mga nakatatanda sa bayan at hinatulan ng kamatayan. At noong mga panahon na yon, ang Panginoon nagalit sa kanila sapagkat sabi doon, kay hahangal ninyo, hindi ba ninyo pinaniniwalaan ang tungkol sa Misayas at sa sinasabi ng mga propeta? Ang anak ng tao ay dapat hatulang maparusahan sa kamay ng mga nakatatanda ng bayan. At nung sa kanilang paglalakad, nararamdaman nilang magpapatuloy si Jesus sa paglalakad, pinigilan nila. Huwag na po kayo tumuloy sa lakad. Magdidilim na. Tumuloy na lang po kayo sa amin. Ang ginawa ng Panginoon, tumuloy siya. At doon sa kanyang pagtuloy, andoon sila sa hapagkainan. Ayon sa ating binasa, dumampot ng tinapay ang Panginoon doon sa hapagkainan. At nung dinampot niya yung tinapay na yon, pinaghati-hati at ibinigay sa kanyang mga alagad. At noong ibinigay na yung tinapay sa kanila na pagtanto, sa kanila na-realize, ang Panginoon ito walang ibang gumagawa nito kundi siya lang. Yung tinapay na pinaghahati-hati at ibinigay sa kanyang mga alagad. Nung naintindihan na nila kung sino ang Panginoon, nung oras na yon, biglang, nawala ang Panginoon. Ano po yung pinakasentro at halaga ng Ebanghelyo ngayon? Ito nga po, si Jesus ay buhay at kasama natin sa ating paglalakbay. Simula noon hanggang ngayon, sinasamahan tayo ng Diyos sa ating buhay paglalakbay. Tulad na nangyari sa magkasamang alagad na yun, na sinamahan sila ng Panginoon. Now, tingnan po ninyo, ang pinakasentro nito, ang pagpapakilala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at ng tinapay. Salita at tinapay. Anong ibig sabihin ng salita? Binuksan niya ang kanilang isipan upang maintindihan ang mga kasulatan. Kinuwento ng Panginoon mula kay Moises patungo sa mga propeta hanggang sa kanya na nagsasalita siya ang nagbukas sa kanilang isip at nakilala nila ang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita, nagbukas ang kanilang unawa at naintindihan nila si Jesus yun. Sa Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kung papaanong ang mga alagad nagkaroon sila ng pagbukas ng kanilang kaisipan at nakilala nila ang Panginoon. Ang sabi sa Romans 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yung salita na pananampalataya, meron ka niyan. Meron ako niyan. Meron tayo ng lahat ng ito dahil sa pakikinig natin ng kanyang salita. Purihin ang Diyos. Kasi kung ang ating uunawain
Ang sabi po sa John chapter 1 verse 1 to 3 at verse 14, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya kung uunawain natin ang salita, kung bakit may kapangyarihan na sa taong makikinig ay mauunawaan siya, makikilala siya, dahil ang salita ay may kapangyarihan. Anong kapangyarihan ng salita? Ang salita ay Diyos. Kaya walang hindi makakaintindi, walang hindi makakaunawa, walang hindi makakakilala sa Diyos kung tuwiran lamang at iintindihin ng tao na makinig sa kanyang salita. Dahil sino man ang kumatok ay kanyang pinagbubuksan. Sino man ang humingi ay kanyang binibigyan. Sino man ang naghahanap ay nakasusumpong.